Salamat naman sa Diyos at pasado ka lahat sa medical. Makakasampa ka na rin ng barko sa wakas. Masiglang sambit ni Myrna, ang ina ni Joseph. Talagang bilib na bilib ako sa iyo, anak. Proud na proud pa. Sambit naman ni Raul, ang ama ni Joseph. Kapwa siya niyakap ng kanyang mga magulang dahil sa tuwa. Siya man din ay sobrang saya dahil sa wakas makakasampa na siya ng barko. Kikita ng malaki at matutulungan na ang kanyang mga magulang. Maraming salamat po sa inyo, Nay, Tay. Kundi po dahil sa pagsusumikap nyo, ay hindi ko maaabot ang pangarap ko magsiman. Wika naman ni Joseph. Hangad namin ang tagumpay mo at magandang buhay, anak. Tugon ng kanyang ina. Hayaan niyo po. Kapag sumasahod na ako, ay ipapagawa ko itong bahay natin. Ibibigay ko lahat ng pangangailangan ninyo bilang balik-tanaw po sa pagmamahal at pag-aaruga sa akin. Wika ni Joseph. Inakbayan siya ng kanyang ama. Huwag mo na kami isipin pa. Mas isipin mo ang kaligtasan mo at ang future mo. Ayos sa kami ng nanay mo na makitang nasa maayos sa kalagayan na ang future mo. Wika naman ng kanyang tatay. Napangiti na lamang si Joseph at niyakap na mahigpit ang kanyang mga magulang. Talagang nagpapasalamat siya sa Diyos dahil mayroon siyang mga magulang na mapagmahal, masipag at maaruga. Dahil dito ay gusto niyang suklian ang pagsusumikap ng mga ito para makapagtapos siya ng pag-aaral. Isang araw, formal naman na ipinakilala ni Joseph si Harleen, ang kanyang nobya. Nay, Tay, si Harleen po, ang girlfriend ko. Panimula niya. Nagkatinginan si Myrna at Raul. Baka sa kanila muka ang pagkagulat dahil hindi nila alam na mayroon palang kasintahan ang nag-iisa nilang anak. Magandang araw po sa inyo, tito at tita. Pagbari sa kanila ni Harleen, tsaka ito nagmano sa kanila. Ngumiti si Myrna dahil mukhang mabait naman ang dalaga. Maayos din ito kung manamit at maamo rin ang muka. Halika, pasok ka iha. Umupo ka muna sa sala at ipaghahanda kita ng merienda. Wika ni Myrna. Ano po klaseng merienda? Mayroon po ba kayong juice and cake? Bigla ay tanong ni Harleen. Natigilan si Myrna at napatingin kay Raul at Joseph. Sa ngayon ay malamig na tubig at tinapay lang ang kanyang maihahanda dahil gipit pa sila sa budget. Kasi Nay, sanay siya sa ganoong merienda. Hayaan niyo Nay, ako na ang bibili. Sandali lang. Sabay alis si Joseph. Wala naman nang nagawa pa si Myrna. Inintindi na lamang niya ang request ng dalaga. Nang dumating si Joseph, ay may dala na itong isang hiwa ng cake at canned juice. Hindi na lang nagsalita pa si Myrna at Raul sa kung saan nakuha ni Joseph ang perang pinambili. Nagsimula sila magkwentuhan at magtanong tungkol sa buhay ng dalaga. Doon nila napag-alaman na may kaya pala ito, kaya ganoon na lang kung mag-request ng kakainin. Nay, ang totoong dahilan po kaya ipinakilala ko sa inyo si Harleen ay dahil po magsasama na po kaming dalawa. Paalam ni Joseph. Ha? Magsasama? Abay bakit? Bakit biglaan naman yata yan? Gulat na tanong ni Myrna. Hinawakan naman ni Raul ang kamay ni Myrna upang pakalmahin ito. Matagal na po kami at saka magkakaroon naman na po ng trabaho si Joseph. Kaya na po niya akong buhayin, tugon ni Harleen. Para nga atakihin sa puso si Myrna ng mga oras na iyon. Sigurado ka bang kaya mong tumira dito, iha? Tanong ni Raul kay Harleen. Ang bahay kasi nila ay plywood lamang ang dingding at 2 kwarto lang ang mayroon. Ay, hindi po ako dito titira. Ikukuha po ako ni Joseph ng apartment pansamantala. Next week ay sasampa na siya ng barko. Kaya naman, mas gusto sana namin na magkaroon muna kami ng privacy at oras naming dalawa, tugon ni Harleen. Napatingin si Myrna at Raul kay Joseph na ngayon ay nakangiti. Kitang-kita nila ang saya sa labi at mga mata ng kanilang anak. Kung desidido ka na sa desisyon mo, Joseph, sige, susuportahan ka namin ng tatay mo.
Tanging na isambit na lamang ni Myrna. Pagkalipas lamang na 2 araw ay nagsimula na maglipat ng gamit si Joseph habang si Myrna at Raul ay hindi mapalagay ang kanilang kalooban dahil sa mabilis na pagpasya ng kanilang anak. Isang beses pa lang nilang nakilala ang babae, ngunit gusto na kaagad itong makasama ng kanilang anak. Tila ba may mali sa nangyayari? Ano sa tingin mo ang ginawang desisyon ni Joseph? Dapat lang ba natin siyang hinayaan? Tila nababahalang tanong ni Myrna kay Raul habang nakatanaw ito sa bintana. Matanda na ang anak natin, Myrna. Alam na niya kung ano ang tama o mali. At saka, nagmamahal yung anak natin. Mahirap salungatin ang taong nagmamahal. Baka mamaya ay tayo pa lumabas na masama. Tugon naman ni Raul. Napabuntong hininga na lamang si Myrna. 1 linggo nilang hindi nakita at nakasama ang kanilang anak. Tanging ang araw lamang na pag-alis ito patungong hotel sa Maynila. Diretso sa barkong sasakyan nito. Mag-iingat ka doon, anak, ha? Kumain sa tamang oras at tumawag ka palagi sa tuwing free time o day off mo, ha? Paalala ni Myrna. Opo, Nay. Kayo na rin po sana ang bahala mag-asikaso kay Harleen. Tugon naman ni Joseph. Napatingin si Myrna kay Harleen na para bang napapatanong siya sa kanyang isip kung anong klaseng pag-aasikaso ang kailangan ng dalaga. Sige na, babe. Umalis ka na. Baka matraffic ka pa. Sambit ni Harleen bago humalik kay Joseph. Tahimik na lamang na tumanaw at nakangiti si Myrna at Raul habang pasakay si Joseph sa bus hanggang sa makaupo ito. Pagkalipas ang 2 linggo, simula nang umalis si Joseph, ay hindi na mapakali si Myrna. Kamalas-malasan pa kasi dahil nasira ang cellphone na gamit nila mag-asawa. Kaya no choice sila kundi ang magpunta sa tinutuluyang apartment ni Harleen. Ngunit wala naman ito palagi, kung minsan ay naroon. Ngunit sa maikling oras lamang nila nakakausap ang kanilang anak dahil sa kung ano-anong dahilan ni Harleen. Ubus na ang load, mahina ang signal, lobat na, at kung ano-ano pa. Pilit nilang inintindi si Harleen hanggang sa umabot na ng 1 buwan at palala na ng palala ang sitwasyon. Nay, laban niyo muna mga damit ko bago tayo tumawag kay Joseph. Ayaw kasi nung nakikita may nakatambak akong labahin. Tila utos si Harleen kay Myrna. Mabuti na lang at wala si Raul ng oras na iyon at para lang makausap ang kanilang anak ay ginawa niya na lamang ang utos si Harleen. Palaging ganoon na lamang ang routine at hindi na siya nagreklamo pa. Wala namang kaalam-alam si Joseph sa nangyayari sa kanyang mga magulang. Ang buong akala niya ay si Harleen pa ang tumutulong maglabas sa kanyang ina. Babe, na-receive ko na ang unang sahod ko. Masiglang sambit ni Joseph mula sa video call. OMG! Talaga, babe? Eddie, mabibigyan mo na ako ng budget? Mabibili mo na ako ng bagong cellphone? Tila excited at tugon ni Harleen. Napakamot si Joseph sa kanyang batok. Babe, bala ko sanang kila nanay muna ibigay ang lahat ng unang sahod ko eh. Ha? Bakit naman? Baka nakakalimutan mo na live-in na tayo. Obligasyon mo na rin ako. Pwede naman na maghati kami, di ba? O sige, hati na lang kayo. Since 80,000 naman tong sahod ko, tag 40 na lang kayo. Sabihin mo sa kanila na ibili nila ang lahat ng gusto nila at lumabas sila. Isama mo kaya sila sa mall at kumain kayo sa labas. Ngumiti si Harleen. Sige, isasama ko sila. Napanatag ang loob ni Joseph ng araw ni iyon. Ngunit na magtungo si Harleen sa bahay nila Myrna, ay iba na ang nangyari. Nay, delayed daw ang sahod ni Joseph. Kaya nangutang muna ako pangbigay sa inyo. Itong 4,000. Pagkasyahin nyo na lang daw po muna para sa 1 buwan nyo. Sambit ni Harleen, sabay abot ng 4,000 kay Myrna. Naku, kumusta naman siya? May budget pa ba si Joseph doon? Pag-aalala ni Myrna. Yun nga ang problema. Ako ang nagpapadala sa kanya para may pang-budget siya. Nasaan pala si Tito Raul? May sakit siya. Nilalagnat at inuubo. Mukhang sa pambili ng gamot lang din mapupunta tong pera. Malungkot na sambit ni Myrna.
Ay, labas na ako dyan. Basta, pagkasyahin ninyo ang 4,000 na yan sa isang buwan nyo. Dahil wala na ako o si Joseph na imibibigay pa. Baka sa susunod na buwan na. Sige, salamat. Umalis na si Harleen at naiwan naman si Myrna ng doble ang pag-aalala para kay Joseph at sa karamdaman ng kanyang asawa. Simula din ng araw na iyon, hindi na nila nakakausap pa si Joseph. Palaging wala si Harleen sa apartment na tinutuluyan nito at nagpapaabot na lamang na pera sa kanila buwan-buwan. Minsan ay 2,000 hanggang sa 5,000 lang ang natatanggap nila monthly. Huli na nang malaman nila na lumipat na pala ng bahay si Harleen at hindi nila alam kung saan. Gustuhin man nilang tawagan ito at si Joseph ay hindi nila magawa dahil imbis impambili o ipagawa sa cellphone ay ipangkakain na lamang nila. Tuluyang naputol ang kanilang komunikasyon sa kanilang anak. Makalipas ang 6 na buwan, nabigyan naman ng pagkakataon si Joseph na muling makasampa sa Pilipinas. Nagkaroon sila ng 1-week vacation, kaya naman sinamantala niya yun upang sapresahin ang kanyang mga magulang, ganoon din si Harleen. Ngunit nang dumating siya sa bagong bahay nila ay walang tao roon. Nasaan kayo si Harleen? Pati sila nanay at tatay? Tanong niya sa sarili. Joseph? Brad, ikaw ba yan? Napatingin si Joseph sa pamilyar na boses at nakita niya ang dati niyang kaklase. Uy Lucas, kamusta? Tanong niya. Ito, okay naman. Ikaw ang kamusta? Balita ko, nakasampa ka na ng BART ko. Pero bakit nasa dating bahay niyo pa rin ang mga magulang mo? Kawawa naman Brad sila tita. Nabalitaan ko rin, naputulan sila ng kuryente. Ano nangyari? Ba't mo sila pinabayaan? Ha? Anong dating bahay? Ito na ang bahay namin. Nabili ko na to. Sabay turo ni Joseph sa magandang bahay sa kanyang likuran. At saka, hindi ko sila pinabayaan. Kung nabili mo yan, nasaan sila tita? Bakit hindi ikaw mismo ang tumingin sa sitwasyon nila? Hindi na nagdalawang isip pa si Joseph at kaagad na sumakay ng tricycle patungo sa dati nilang bahay. Pagkababa niya ay bumungad kaagad sa kanya ang tagpi-tagpi nilang bahay na halos matatanggal na. Nay! Tay! Pagtawag niya sa kanyang mga magulang pagpasok ng bahay. Joseph! Joseph! Anak ko! Kaagad na sumalubong sa kanya ang umiiyak niyang ina at kaagad siyang niyakap na mahigpit. Baka sa itsura nito ang mabilis ang pagtanda at pagpayat. Nay, anong nangyari? Ba't kayo narito? Tanong ni Joseph. Napaubo naman si Raul na kasalukuyang nakahiga sa orokan nilang upuan. Kaya natuon din ang atensyon ni Joseph. May sakit si tatay? Mabilis na lumapit si Joseph sa kanyang ama. Diagnose ang tatay mo na may tuberculosis. Naluluhang sambit ni Myrna. Ha? Bakit hindi niyo sinabi sa akin? O kay Harleen? Bakit hindi niyo dalhin si tatay sa ospital at ipagamot? Kunat naong tanong ni Joseph. Hindi mo ba alam? Hindi na kami muling nakikita pa ni Harleen. Simula noong unang buwan ka sa barko, ay hindi na namin siya muling nakita. Wala na kaming balita sa'yo. Halos mabaliw ako sa pag-aalala sa iyo. At isa pa, paano kung madadala ang tatay mo sa ospital kung halos 2,000 lang sa isang buwan ang ibinibigay mo sa amin? Ano? 2,000? Nay naman! Buwan-buwan ako nagpapadala ng 100,000. Saan napunta lahat yon? Natahimik si Myrna. 100,000? Pero 2,000 lang ang ibinibigay ni Harleen sa amin. Napakunot ang noo ni Joseph. Nay, si Harleen. Sa kanya ko inutos ibigay ang pera. Anong ginawa niya? Mukhang mali ang babaeng minahal at pinagkatiwalaan mo, Joseph. Hindi na napigilan pa ni Joseph ang mapaluha. Niyakap niya ang kanyang tatay na hinang-hina na ang katawan at niyakap din siya ng kanyang ina. Nang araw na iyon ay dinala niya sa ospital ang kanyang tatay
at pinatignan niya na rin ang kalusugan ng kanyang ina. Mabuti na lang at kapwa maayos ang mga ito at naagapan pang sakit nila. Hinihintay naman niyang umuwi si Harleen sa bahay na binili niya kasama ang 2 barangay tanod. Nasaktuhan nila itong bumaba sa isang motorsiklo at nakuha pang humalik sa lalaki. Napangisi si Joseph. Habang ako nagpapakahirap sa barko, ikaw maiba kang lalaki. Winawaldas mo ang pera ko at pinabayaan mo pa ang magulang ko. Sigaw ni Joseph habang may hawak na 2x2. Nagulat si Harleen na makita siya nito. Kaagad niyang hinampas ang motor ng lalaki at humarurot kaagad ito paalis. Joseph? Babe! Nandito ka na! Umuwi ka na! Utal-utal na sambit ni Harleen. Oo, nandito na ako at babawiin ko lahat ng pinagpaguran ko. Ha? Anong babawiin? Yung kanina? Wala lang yun. Friendly kiss lang yun. Huwag ka na magpalusot. Hulihin niyo po siya. Sa barangay ka na magpaliwanag, miss. Sambit ng isang barangay tanod. Wala nang nagawa pa si Harleen nang hawakan siya ng 2 tanod. Kinuha ni Joseph ang bag nito, cellphone at susi ng bahay. May blotter na ito sa barangay. Kaya naman ang mga tao o opisyales na ang bahalang humawak kay Harleen. Nakuha ni Joseph ang bahay at ang kanyang pera. Ngunit wala pa sa kalahati ng kanyang mga ipinadala. Hindi na rin muling makakalapit pa si Harleen sa kanya o sa mga magulang niya gaya ng pinirmahan nitong papel sa barangay. Ang 1 linggong bakasyon niya ay nilaan niya sa pag-aalaga sa kanyang mga magulang. Always remember na maaari kang magmahal pero huwag ka agad magtitiwala ng lubos. Huwag padalos-dalos sa mga desisyon upang sa huli ay hindi ka magsisisi. Dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!